Ito tropical convergence zone sa southeast ng Mindanao, sa labas ng o pagitan ng loob ng PAR, umiiral na. At mga inaasahang maulap at paulan sa bahagi ng silangan at ilagang silangan ng Mindanao at southern part ng Mindanao. Posible pa rin ang mga localized at mga moderate and heavy rain showers ang iiral, kaya mag-ingat sa flash floods. Minor radio blackout, umiiral na naman, kaya apektado na naman ang Middle Pacific at maya-maya sa may Southeast Asia. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, April 29, 2024. Ang oras nating voice may umaga ay alas 9:51 na ng umaga. Despite na magkakaroon tayo mga medyo gloomy at overcast sa umiiral ngayong araw na medyo mahangin ang iiral sa atin dito sa Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon, pero mapapanatili ang grabing alinsangan natin. Dahil may forecast tayo na may chance daw na ulanin at 100%, hindi lamang natin alam kung dito sa Metro Manila yan or bahagi na naman sa extreme Northern Luzon, dyan sa bahagi na naman ng bandang Ilocos, Tuguegarao at pababa dyan ng bandang Benguet area or dyan sa bahagi naman ng Camarines Norte, ilang Paratig, Quezon Province na gaya na nangyari kahapon na nagkaroon ng mga localized thunderstorms. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, windy po at may mga ilang kaulapan ng umiiral. So medyo haze ang nakikita ko dito sa amin sa Caloocan base sa aking live CCTV. Pero umiiral pa rin ang medyo maaraw at klaro ang himpapawid. So asahan pa rin na maghapon na mataas ang ating hot dry temperature at maalinsangan na iiral dahil naman sa easterlies. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 5:47 AM nakapagtala kami ng lowest of 29.9 degrees Celsius kaninang 5:47 AM. Kahapon nakapagtala kami ng grabe pa rin na high air temperature na umabot ng 38.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:14 PM. Ibig sabihin, extreme danger pa rin ang aming heat index kahapon na nakapagtala kami ng 53.9 degrees Celsius na highest heat index pa rin na umiiral. So kung pagtatabi natin, at since na-post ko na ito kahapon, yung heat index sa official weather station sa Pag-asa, makikita natin ay may sumabay po sa amin sa Caloocan na nasa 53 degrees Celsius din ang Iba Zambales na may tuturing na pinakamataas nito ngayong taon sa kanila. 53 degrees Celsius po, so halos dikit kami sa Caloocan na may grabe ang heat index. So wag po masyadong mag-diet, uminom talaga ng maraming tubig, magbaon ng maraming tubig, dahil grabe po talaga ang iiral na alinsangan at pagtaas ng ating init pandaman ngayong maghapon. At puro danger level po ang umiiral dito. At pagkatapos ng kasunod ng Iba Zambales ay matataas pa rin na umiiral dito sa bahagi ng Dagupan na nasa 47 degrees Celsius. Nueva Ecija, 47 degrees Celsius din at kung merong 48 degrees Celsius dito, may 49 degrees Celsius dyan sa Pili Camarines Sur. So ito ang sumunod sa Iba Zambales at pangatlo na ang mga nasa 47 degrees Celsius na binanggit ko kanina. So silipin na lamang ninyo dahil sobrang dami po ang matataas na nasa danger level na po mula 47 degrees Celsius pababa ng 46 degrees Celsius. Example na lamang ang Lawag Ilocos Norte na 46 degrees Celsius hanggang 45. Example na lamang sa La Union pababa. Silipin nyo na lang po dahil masyadong marami po ang magtataasan talaga ng heat index natin. At kasalukuyan as of 9:24 AM, pinaka-highest na heat index namin ngayon nasa 46.3 degrees Celsius na po. Danger level kaagad sa amin sa Caloocan. So asahan pa rin ang maging ganyan ang kataas na heat index ngayong araw ng Lunes. Pero pagdating naman sa PA16 in past 24 hours, nanguna naman ang Dagupan City sa may pinakamataas na air temperature na 39.5 degrees Celsius. Grabe ang alinsangan sa kanila. Air temperature rather. Sa labas temperature naman ay nangunan naman this time ang Malaybalay Bukidnon na nasa 18.2 degrees Celsius. So pangalawa malamang ang Baguio City niyan.
Sa Inulan naman ay inulan din ng bagyo. Gaya aking report kapon, nagkaroon kasi ng localized thunderstorms sa parting Benguet. So inaasahan na natin madadamay ang Baguio City. At inulan nga sa kanila na 20 millimeters ang total rainfall. Sana all inulan. At sa ating space weather status, meron tayong space weather status po ngayon ay makikita natin nasa M class po uli at nag-maximize ito as M3.7. So silipin po natin yung status ng space weather. Una sa KT index natin ay manatili pa rin na posible pa rin na magkaroon tayo ng mga rational G1 minor. Pero dahil KP3 index ang maximum nito sa loob ng 3 araw ay hanggang unsettled lamang ang posibleng aabutin nito sa loob ng 3 araw. So hanggang May 1, 2024 na po ito. Pero dahil meron tayong mga ilang solar radiation o yung X-ray flux, ay inaasahan na may maliit na tsansa pa rin ng radio blackout at nagkaroon nga tayo ng kasalukuyang releasing ng solar X-ray events. Nangyari nga po ito 8:33 AM ngayong umaga at nag-maximum ito as teka lang ayan, naulit pa. Ayan, nagsimula ito as 8:54 AM at M1.7, nag-continue ito. At nitong 9:11 AM, nag-maximize ito as M3.7 at nagtapos as M2.3 ngayong 9:20 AM lamang. So ngayon lamang at kasalukuyan umiiral ang kasunod na N category. At kung titingnan natin sa GOES X-ray flux ay nasa R1 ang level nito o minor radio blackout. So expected po ng mga rational na naman na mga interruptions natin sa high frequency radio telecommunication signals at GPS. Magkakaroon na naman ng mga ilang minor difficulties kasama na ang internet connection. Despite na minor ito, mabigat-bigat na rin kahit paano. At pinaka-highest level na recorded ay so far, according dito, ay 3.67 watts per M2. So, pataas siya. Pero may tuturing pa rin minor yan dahil almost dumikit lamang sa R2 category. So, nanatiling minor radio blackout lamang ang aabutin at wala namang nag-epekto so far sa ating solar radiation at geomagnetic field. Nanatiling tahimik naman sa ngayon at asahan ang magiging epekto pa rin sa ating magnetosphere. Ayan, nagkakaroon naman ng rebouncing. Kaya dahil sa mayroong rebouncing na maapektuhan ang mga TEC o total electron content pa rin natin. At kung titingnan natin sa solar wind velocity, nabanggit ko na since 3 days ago, mamanatiling nasa moderate ang lakas ng solar wind natin. Maglalaro sa 250 to 350 km a second pa rin, mabilis pa rin niya. At makikita natin yung D-region absorption ay patuloy pa rin na tumataas at apektado. Kanina nga na halos mag-30 MHz na po siya. Ngayon, medyo bumagsak na siya sa at least 20 MHz ang kanyang degraded frequency. At dahil dyan, kanina ay nag-totally poor yung high frequency conditions. Pero nag-recover kaagad siya at least naging fair lamang yung band conditions natin. So, expected po na ilang mga minor difficulties sa mga radio telecommunications, especially between 40 to 80 meters po. Sa ngayon, fair ang kanyang HF condition, kaya bahagya lamang ito maaapektuhan sa ngayon. So, nasa at least yung probability ay 66, pero sa ating official mula sa NOAA, ay yung forecast niya ay nasa 35% sa loob ng 3 araw. Depende yan kapag tumaas dahil yung sunspot naman na kung saan ay may pinakamalaking sunspots ng AR3654 at 3657 ay hindi na masyado totally 100% direct na sa Earth. Kaya medyo bababa na ng konti yung ating daily sunspot number at 126. Hindi gaya ng isang araw, maabot ng 200 plus o 280 plus na sunspot number. So, ang forecast na magpapatuloy tayo ng mga unsettled conditions sa geomagnetic field hanggang sa unang linggo ng May 2024. Asahan pa rin natin ang unsettled geomagnetic field hanggang sa May 2, 2024 po yan. According dito sa ating Nowcast KP Index, ay may forecast na aabutin hanggang unsettled geomagnetic field ang iiral sa Earth. So, wag tayo pakampante at medyo i-monitor na lamang natin
dahil maapektuhan ang ating mga internet connections ito. Kadalasan internet dahil napapansin ko rin sa aking internet connection, medyo bumabagal siya kapag tumataas ang degraded frequency natin. Kahit na minor lamang ang radio blackout, malaki pa rin ang significant impact niyan kahit na ilang speed ng internet connection ang nababawasan. So, taste lamang kapag naapektuhan nito. Sa ngayon, wala namang northern lights na umiepekto dahil wala pa namang pagtaas sa ating geomagnetic KP index. Pero anytime sa forecast ay pwedeng tumaas yan, lalo na sa unang linggo nga po ng May 2024. Samantala ay nanatiling moderate si Taal Volcano. Susilipin natin yung status niya. Malamang stationary lamang ang modis thermal nitong si Taal Volcano at nanatiling nasa moderate yung variable radiative power niya at 15 megawatts, pero patuloy ang kanyang magmatic intrusion ayon sa kanyang thermal image dito. Pataas ang confidence at 74%. So sa mga kabatang natin, medyo obserbahan dahil mukhang tumataas yung kanyang fire detection centroid sa pinakabunganga ni Taal. So wag naman sana magkaroon ng phreatic eruption. Then mataas ang kanyang brightness ay 303.78 Kelvin. So yung confidence niya ay 74%, yung apoy na nadedetect daw umano ng MODIS satellite. Antayin na lamang natin. At kung sisilipin naman natin sa live CCTV, ayan, medyo hazy po ang ating at mukhang meron tayong nakikitaan dito na may lumilipad-lipad. I think saranggola yan mga folks. Ayun, no? So kung i-move natin yung recording videos, ayan, may lumilipad-lipad dito, may napapansin ako. Mukhang saranggola lamang yan mga folks. So wag po tayo magpanik agad baka saranggola lamang yan na lumilipad-lipad. At ayan, makikita natin. So makikita natin sa paligid ni Taal, despite na may nagpapalipad ng saranggola sa paligid, ay malapit sa pinakabunganga ni Taal ay medyo hazy po at nakakapal yung kaulapan at kitang-kita naman natin na halatadong SO2 emission ito mula kay Taal Volcano. So magmas po tayo sa mga kabatang dahil mukhang makapal ang usok na ibinubuga ni Taal this time. Pero kung sisilipin naman natin sa status ni PBOX ay nagkaroon ng isang phreatic eruption daw na tumagal ng 2 minutes ang haba. So nangyari nga po, nagkaroon pala ng phreatic eruption kahapon. At nagkaroon ng 5 volcanic earthquakes, kabilang na ang 2 volcanic tremors na tumagal ng 2 to 3 minutes. So take note po yan. At yung SO2 emission na natin mababa at 3,383 tons a day naman. At huling record pa rin ito since April 25. So walang latest update sa pinaka-latest update ng SO2 emission kay Taal. Pero ang maliwanag, merong isang phreatic eruption na naman na nangyari na tumagal ng 2 minutes. So sa mga kabatang natin, sigurado ay mag-ingat po at bantay na lamang ang kondisyon ni Taal Volcano. Dahil meron nga tayong, nagkaroon pala tayo ng isang phreatic eruption since past 24 hours. So take note na lamang yan mga folks. Sa ating outside humidity ay nasa 70%, katamtaman po ang ating outside humidity. Hopefully, wag mo nang tumaas yung temperatura para hindi tayo magkaroon ng mas mataas na humid. At tumataas ito ng 11% since last hour. Mataas din ang ating atmospheric pressure nasa 1,012 hectopascals instead ito since last hour. So mukhang may mararamdaman tayong range of high pressure area sa bahagi ng Luzon. Siguro sa mga susunod na araw at maaaring lumapit ito anytime. So take note na lamang yan mga folks. Sa high tide and low tide status ay may 2 hours tayo to maximum high tide in 18 minutes. Pero unti-unti na tumataas yung high tide level o yung level ng karagatan sa pangpang ng Manila Bay. Aabutin ba ito ng 1 meters? Yes, aabot po ng 1.2 meters mamayang 12:23 PM ng tanghali. So sa mga mangingisda po natin dyan, pwede po kayo lumayag kahit niya sa pangpang lamang o gilid ng Manila Bay o sa bandang Cavite area. Pero sa mga maliligo, mag-ingat po at magsama po kayo ng mga grupo dahil malalim po at aabutin ng mahigit sa 1 meter ang lalim. So, magsama na lamang po para maiwasan ang disgrasya sa mga kabataan natin na maliliit. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:33 AM. Inaasahan lulubog naman ito mamayang 6:12 PM. Ang ating waning gibos na po, 74% illuminated. Sisikat naman ito
mamayang maghahating gabi, mga 11:05 p.m. at kinabukasan nito ng umaga, lulubog at 9:28 a.m. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, magiging maulap daw ang ating hapon na may mga localized thunderstorms ang inaasahan. So take note yan sa mga taga Northern Luzon ha. Especially gaya kahapon, nakapagtala tayo ng detection na 16 active lightning strikes. Chance daw ng pag-ulan, 100% daw. So probably mga dyan sa bandang Camarines Sur yan o Camarines Norte at ilang bahagi sa extreme Northern Luzon, lalo na dyan sa pagitan ng Ilocos Norte, Tuguegarao o Cordillera Administrative Region, Benguet, Baguio City at ilang bahagi dyan sa bandang dyan sa bahagi ng Benguet o Baguio City. So take note sa mga folks, maaaring pumasok yan mamayang hapon, pero bukas ay magiging klaro na naman ating himpapawid at walang tsansa ng pag-ulan daw. Kaya ang highest and lowest temperature expected natin maglalaro sa 37 to 38 degrees Celsius na grabe pa rin ang init. At sa lowest temperature expected ay nasa 27 to 29 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory, mula ito sa date of Hindi Pag-asa at naka-indicate na sila ng Intertropical Convergence Zone. Malapit nga po sa may southern part ng Mindanao, southeastern. Ito yung binanggit ko sa may bandang pagitan ng Palau. Malapit dyan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namumuuna po yung from near equatorial trough, nagiging part na ng Intertropical Convergence Zone line dyan. Dahil medyo umaangat na kasi yung positioning ng araw, so umaangat na rin yung Intertropical Convergence Zone line na ating binanggit na natin since mga nakaraang linggo pa. So medyo umaangat na at asahan na ang near equatorial trough ay magiging isang formation na ng Intertropical Convergence Zone, lalo na sa pagpasok ng May 2024. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makita po, kaulapan na to, naiiral at magpapaulan sa may silangang bahagi ng Mindanao mula Surigao del Norte, ilang bahagi ng Caraga, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, ilang bahagi ng Compostela Valley at ilang parte ng Davao de Oro. So sana all, inuulan po dahil mukhang mataas ang volume ng mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Surigao del Sur at ilang portions ng area ng Caraga area. So kung sisilipin natin sa Himawari 8, makikita po na may mas mauulap na himpapuri na ngayon at asahan na mga kalat-kat na pag-ulan na may mga localized thunderstorms mula sa may Tandag, Sibagat, hanggang dyan sa may Baliugan City, Prosperidad at San Francisco. At dyan sa bahagi ng Agusan del Norte at Agusan del Sur ay magiging maulap din at asahan din ng mga kalat-kat na pag-ulan mula din sa may Bislig, Lingig, pababa ng Katiil at the rest ng Compostela Valley hanggang sa kaduluduran na po ng Caraga, Tarragona hanggang dyan sa may Governor Generoso. Magiging part dito mostly cloudy po kayo dyan at asahan ang mga isolated at kalat-kalat na mga pag-ulan na may mga localized thunderstorms. Dahil sa ating infrared heavy rain potential, scattered po ang magiging heavy rain potential dyan sa may eastern at southeastern part ng Mindanao. So, wala naman tayong magiging komento masyado. Ingat na lamang po siguro sa flash floods kung sakali sa nabanggit po sa bahagi na yan ng eastern part ng Mindanao. Pero medyo good news yan, at least medyo mapapawi ang grabing alinsangan. Kabilang na ang buong bahagi ng Davao Oriental, magiging maulap lamang sa may bandang Davao del Sur at ilang bahagi ng Central Mindanao at Northern Mindanao mula Ginuog, Cagayan de Oro hanggang papasok ng Iligan City. Magiging partly cloudy to mostly cloudy po ang iiral dyan hanggang dyan sa Bukidnon, pababa ng Davao Oriental. At dyan sa may bandang Kidapawan, pababa na po ng bandang Sorsogen sa may General Santos City at Sarangani. Magiging partly cloudy lang din ang iiral sa inyo at mostly cloudy at all times. At asahan din ng mga isolated rain showers, typically mga ilang light and some moderate showers dahil hindi naman masyado nagpapang-abot sa portion na ito yung heavy rain potential. So mga ilang moderate showers ang posibleng abutin sa inyo dyan sa Sorsogen area, maging sa taga-Cotabato, magdala na naman ng pananggalang sa ulan dahil magiging scattered po ang magiging pag-ulan. Mula dyan sa may BARMM, mula Marawi, papasok na yan ng Usami City. At dyan sa bahagi ng Roqueta ay magiging partly cloudy to mostly cloudy rin. Pero magiging humid po ang inyong temperatura dyan. So take note dyan. At sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula ay magiging maaliwalas naman. Pero magiging mas maaalinsangan po ang magiging temperatura ninyo dyan. Hanggang sa kaduludulan ng Zamboanga, hanggang sa isla ng Basilan
at Sulu-Sulu. Pero patawid ng Northern Mindanao, pababa dyan sa bahagi ng Southern Visayas, magiging partly cloudy rin to mostly cloudy ang bahagi ng Bohol sa Tagbilaran, Siquijor, at sa bahagi naman ng Leyte ay dyan sa parte ng Maasin. Yan, dyan sa may bandang Maasin City, Liloan, hanggang dyan sa may San Juan, hanggang Hinurungan. Magiging partly to mostly cloudy rin ang iila sa inyo dyan dahil sa yung trough o cluster ng kaulapan sa may Mindanao ay medyo magpapang-abot dyan. Pero mananatili ang mataas na temperatura at medyo humid ang iiral sa inyo dyan. And the rest ng buong Visayas ay magiging malinsangan po at humid ang iiral sa inyo maghapon. Pag-isa may bandang eastern part ng Samar mula Dolores, pataas na yun ang Katarman Northern Samar. So wag dala po ng pananggalang sa tindi sikat ng araw. Dahil sa ngayon, maliit ang tsansa na pag-ulan, magkaroon man ay napakasaglitan lamang lalo na sa buong bahagi ng Negros Region at Panay Island. Mula naman sa may Southern Luzon, mula sa may Basbate at Romblon, pataas na ng Buyas Island kasama ng Marinduque. And the rest ng Bicol Region magiging maliwalas. Malinsangan po at dahil sa patuloy na umiiral ang East natin sa may silangang bahagi ng Luzon at Southern Luzon, patuloy kayo makakaranas dyan ng maalinsangang panahon. Pero pagdating ng hapon ay tumataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms, especially dito sa may bahagi ng Camarines Norte area, ilang portions ng Quezon Province. At sa may Central Luzon naman, dyan sa may bahagi daw ng Tarlac at Dagupan, bandang Benguet at Tugigaraw area. So dahil sa nakataas po ang forecast sa bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila anytime, at posibleng ulanin ang bahagi ng dyan sa may bandang Bataan at maaaring pumasok ng Metro Manila. Since forecast ito, posibleng manggagaling sa may bandang Rizal at maaaring ulanin ang Quezon City kung hindi man sa amin sa Caloocan. So tingnan na lamang natin ngayong maghapon kung yung chance na pag-ulan na yan sa forecast ay pumasok. Pero nasisigurado natin yung forecast na nabanggit ko sa may Central Luzon, ilang bahagi ng Extreme Northern Luzon na magkakaroon ng mga localized thunderstorms. Asahan yan especially sa hapon. Pero ngayong umaga ay patuloy pa rin po na iiral ang grabing init at maalinsangan sa buong bahagi ng Luzon at klaro at tuyot po na mainit ang ating magiging temperatura maghapon sa buong bahagi ng Luzon, Central Luzon, kasama na ang Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, at ang bahagi nga po ng southern part ng Luzon, tamay na ang Mimaropa, lalo na dyan sa may Mindoro, sa may Occidental Mindoro, lalo na ng mga taga San Jose. Kung titingnan natin sa ating contour map mula sa Data PT Pag-asa, pataas na kagad ang temperatura ng mga taga San Jose at sa Bicol Region naman, dyan sa may bandang Dagat Camarines Norte. Pataas na kagad ng mahigit sa 34 degrees Celsius ang temperatura and the rest ng bahagi ng Central Luzon sa may Tarlac, pataas na rin ang temperatura at sa ilang bahagi ng Lawag, Ilocos Norte. Maya-maya, aabuti na rin ng pagtaas ang bahagi ng Tugigaraw, so thank you dyan at huwag masyadong mag-dehydrate dahil asahan na naman ang grabeng temperatura. Hopefully ay antay na lamang ninyo na magkaroon ng mga localized thunderstorms sa hapon para maibsan man lang ang grabeng alinsangan. So generally, yung buong bahagi ng Northern Luzon, Southern Luzon at ilang portions ng northern part ng Visayas at east-west portions ng Visayas, magiging klaro ang himpapawid at generally magiging mas mataas ang temperatura at alinsangang panahon, di gaya ng mga taga-eastern part ng Mindanao. Kung titingnan na natin ang ating West Pacific Basin, well, wala tayong magiging masyadong komento, ay wala po tayong namamataan na anumang anomaly sa mapa. So negative pa rin po at dahil sa medyo umaangat na ang Intertropical Convergence Line mula sa may bandang Indonesian Peninsula, medyo nagde-declare na po ng ITCC itong si Pag-asa. Pero yung range ng ITCC, nasa may bandang pagitan pa lamang yan ng Palau. Yan. So yung equatorial trough na umaabot sa bahagi ng Mindanao nito, dulot lamang ng pamumuo ng ITCC dito sa may bandang labas ng ating par sa may southeastern ng Mindanao. So typically yung ITCC location, ayan, nandito sa labas ng ating par. Malapit na sa may bandang Caroline Islands at south part ng Guam. Medyo umaangat na siya. So yung equatorial trough dito ay umaabot na nga sa may bahagi nga po ng southern part ng Mindanao. Kaya mas madalas-dalas na silang uulanin dyan. Medyo makokontrol na yung grabe init sa kanila kapag nagdalas-dalas na ang mga pag-ulan. Pero nanatiling negative po tayo sa magiging tropical cyclone development sa ngayon. Malalaman na lamang natin sa forecast pagsapit ng May 1 at tayo mag-update dyan mga folks.
Wala rin tayo namamataan na lowest atmospheric pressure, naglalaro lamang sa 1,008 hectopascals dito sa may bandang intertropical convergence zone line na ating binanggit. Pero wala pa naman so far tayo nakikita na upward low convection, so negative. At sa alon ay mukhang nanatiling wala tayong gale warning na nakataas. Pero yung pagtaas ng alon ay so far medyo manageable naman siya at mababa naman ang mga pag-alon sa halos buong bansa at wala naman ding gale warning. So kung wala po tayo magiging komento dyan, pwede pong pumalaot ang kahit sino sa mga ating mangingisda. Ingat na lamang sa daloy ng eastern list dahil nga po sa grabing init. At sa mga computer models for extended forecast ng possible tropical cyclone development ay nanatiling negative po tayo hanggang sa unang linggo nga po ng May 2024. Typically, mga surface trap lamang at intertropical convergence zones ang nakikita natin dito. Typically, dito madalas nang nabubuo yung ITCZ line na yan. So, anytime at the moment, kapag nagkakaroon na ng mga intertropical convergence zone, alam naman natin, ay yan ay madalas nagsisimula ang mga low pressure area. Breeding ground kadalasan yan kapag nagkakaroon ng mga intertropical convergence zone. So, depende na lamang sa Coriolis effect at upward low convection dahil medyo namamagitan siya sa may equator. So, medyo alanganin pa para magkaroon ng upward low convection ang ITCZ. Pero babantayin pa rin natin yan mga folks, lalo na sa pagpasok ng May 2024. Sa ngayon, negative pa rin po tayo at wala naman tayong namamataan maging sa ECMWF. At kay NABGEM naman ay ganun din, halos sa ITCZ lamang ang nakikita natin, nakikitang nagde-develop dito hanggang sa unang linggo ng May. So wala po, puro ITCZ lamang nakikita natin sa ngayon dito at wala pa tayong namamataan na anumang tropical o invest low pressure area development. So kamusta naman natin yung ating vegetation and drought sa bansa? Makikita natin ay patuloy pa rin nasa very extreme yung drought index natin, yung classification sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Typically, kanluran, bahagi ng bansa ang mas malala. Ayan. So patuloy pa rin tayong iiral ay dahil sa hindi pa naman totally o 100% na humihina ang ating El Nino. Pero by this upcoming ng May ay probably papasok na tayo sa neutrality o neutral sea surface temperature. So malamang dyan pa lamang siguro unti-unting mababawasan yung drought classification natin pero sa ngayon nanatiling mataas ito. At makikita naman ninyo at stationary lamang nang na-post ko nitong first day ng April na ganoon pa rin kataas. So take note dyan at nanatiling way below normal ang ating total rainfall. So ulit lindol, wala naman nadedetect ang ating seismometers dito sa Caloocan ng malakas-lakas na mga paglindol. At makikita nyo naman medyo minor mga silent earthquakes lamang ang nadedetect dito so far. At mula naman sa data PDP box since 12 AM, medyo marami-rami na agad ang nai-record ng mga paglindol. Pero so far, wala namang magnitude 4.0 pataas. Ang sa ngayon ay naitatala mula kaninang madaling araw hanggang sa kasalukuyang nag-uulat ako. So, negative naman tayo. At kung titingnan natin kung ilan na ang total earthquakes natin sa Pilipinas for the month of April bago magtatapusan. Para tingnan natin kung aabot pa ng mahigit sa 1,000 total earthquakes from magnitudes 2.0 taas. At kung sisilipin natin ay nasa 988 na po yung total earthquakes natin. Mukhang mas kukunti ngayong buwan di gaya nung nakaraang buwan. Total na earthquakes natin, 988, 920 dito ay magnitude 2.0 pataas, 58 dito ay magnitude 4.0 pataas, at natiling nasa 8 ang magnitude 5.0 pataas at walang nagdagdagan sa 6 at 7.0. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, April 29, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, huling Lunes na ito ng April 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit kami anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa mga detalye. Gusto nyo malaman na hindi natin nakaisama sa report ngayong umaga since almost stationary lamang na magiging malinsangan tayo at grabe ang init. So, matik na po yan itong maghapon except na lamang sa mga taga Mindanao. At visit lamang din sa aking webpage para sa gusto malaman ang real-time ng aking weather station sa Caloocan at siyempre sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.